Mapagpalang gabi po mga kapwa kong naglilingkod sa ating Panginoon. Bago po tayo mag-umpisa, pwede po bang pakibasa ang ating scripture reading, Ate Mildred, sa gabing ito? Matatagpuan po sa Jeremiah chapter 2 verses 5 to 13. Jeremiah 2 verse 5 to 13. This is what the Lord says. What fault did your ancestor find in me, that they strayed so far from me? They follow worthless idols and became worthless themselves. 6. They did not ask, where is the Lord who brought us up out of Egypt and led us through the barren wilderness, through a land of the desert and ravines, a land of drought and utter darkness, a land where no one travels and no one lives. I brought you into a fertile land to eat its fruit and rich produce. But you came and defiled my land and made my inheritance detestable. 8. The priests did not ask, where is the Lord who deal with the law, did not know me? The leaders rebel against me. The prophet prophesies by Baal, following worthless idols. Therefore, I bring charges against you again, declares the Lord. I will bring charges against your children's children. Cross over the coast of the Cyprus and look, send to Kedar and observe closely. See if there has ever been anything like this. Has a nation ever changed its gods? Yet they are not gods at all. But my people have exchanged their glorious God for worthless idols. 12. Appalled at this, you heavens, and shudder with great horror, declares the Lord. My people have committed two sins. They have forsaken me, the spring of living water, and have dug their own cistern, broken cistern that cannot hold water. This is the word of God. Basahin po natin sa Tagalog, mga kapatid. Mas maganda po yung word. Talagang aanohin po tayo ng ating Panginoon. Sige po, basahin po natin, mga kapatid. Ganito ang sabi ng Panginoon. Anong kamalian ang nagtapuan sa akin ng inyong mga magulang upang ako'y kanilang layuan at sumunod sa kawalang kabuluhan at naging walang kabuluhan? Hindi nila sinabi, nasaan ang Panginoon na nag-ahon sa atin mula sa lupain ng Ehipto, na pumatnubay sa atin sa ilang, sa lupain ng mga disyerto at mga hukay, sa lupain ng tagtuyot at malalim na kadiliman, sa lupaing hindi dinaanan ng sinuman at walang taong nanirahan. At dinala ko kayo sa masaganang lupain upang sa mga bunga ng mabubuting bagay nito kayo ay kumain. Ngunit nang kayo ay pumasok, ang lupain ko'y inyong dinungisan at ang aking pamana ay ginawa ninyong karumal-dumal. Hindi sinabi ng mga pari, nasaan ang Panginoon? Sila'y nagsisihawak ng kuutusan ay hindi nakakilala sa akin. Ang mga pinuno ay sumuway sa akin at ang mga propeta ay nagsalita ng propesiya sa pamamagitan ni Baal at nagsisunod sa mga bagay na walang pakinabang. Kaya't makikipagtalo pa rin ako sa inyo, sabi ng Panginoon, at sa mga anak ng iyong mga anak ay makikipagtalo ako, sapagkat tumawid kayo sa mga baybayin ng Kitim, at inyong tignan at magsugo kayo sa Kedar, at magsuring mainam, at inyong tignan kung may nangyari ng ganitong bagay. Nagpalit ba ang isang bansa ng mga Diyos? Bagaman sila'y hindi mga Diyos, ngunit ipinagpalit ng bayan ko ang kanilang kaluwalhatian sa hindi pakikinabangan. Magtaka kayo o mga langit sa bagay na ito, at magulat kayo, mawasak kayong lubos, sabi ng Panginoon. Verse 13, sapagkat ang bayan ko ay gumawa ng dalawang kasamaan. Tinalikuran nila ako, ang bukal ng tubig
ng buhay at gumawa para sa kanila ng mga tipunan ng tubig, ng mga sirang tipunan na hindi malagyan ng tubig. Amen mga kapatid, manalangin po tayo. Yes, Lord, hallelujah, Panginoon. We bless your name, Lord. We magnify your name once again, Lord. Lord, sa mga oras na ito, Panginoon, nagpapalinis ang bawat puso namin, Panginoon, sa pagtanggap ng iyong salita, Panginoon, sa oras na ito, Father God. Lord, dalangin namin, Lord, na let your Holy Spirit flows, Panginoon, sa amin ngayong sa mga oras na ito, Lord God. Manguna ka, Panginoon, basbasan niyo po kami, Lord. Bigyan niyo po kami ng wisdom and knowledge, Father God, upang maunawaan namin, Lord, yung salita mong gusto mong maiparating, Lord, sa mga oras na ito, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Itago niyo po ako sa iyong likuran, Lord, at pawang kalooban niyo lamang ang siyang maihayag. We praise your name, Lord. Alam ko pong may gagawin ka, Panginoon, sa bawat puso ng mga anak mo nandito sa oras na ito, Panginoon. Magmuna ka, Panginoon, maghari ka. Ito lamang pong aming samot dalangin sa tanging pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Mapagpalang gabi po, mga kapatid kong naglilingkod sa ubasan ng ating Panginoon. Amen. Kamusta po tayong lahat? Amen. We are truly blessed. Sabi nga po natin kanina dahil nuna po natin ang kaharian ng ating Panginoon. Sa gabi pong ito, mga kapatid, very simple lang po ang mensahe na gustong iparealize sa atin ng ating Panginoon. Sabi ko nga po kanina, bago tayo magsimula, meron po bang naiba? Amen. Kaya, bago po tayo magsimula, ito po ang ating title sa gabing ito, Running After Emptiness. Amen po. Bago po tayo magsimula, mag-iiwan po ulit tayo ng dalawang katanungan at sasagutin po natin yan base po sa ating context sa gabing ito. Amen po. Dalawang question po na ating iiwanan. Number 1, how does it mean to be running after emptiness? Number 2, are you running after emptiness? Mga kapatid, na-experience na po ba natin ang magkaroon ng empty spirit? Yung magkaroon tayo ng spiritual emptiness. Ba napakahirap? Ang mensahe po ng ating Panginoon sa gabing ito ay maikli lang po. At ang purpose po natin ay ma-realize natin na we are empty. Sabi nga ng ating Panginoon, apart from me, you can do nothing. So kung wala po ang Panginoon sa ating buhay, we are nothing. We are empty. At ang pinakamasakit na word, yung word natin, sayang. Sayang. Useless po tayo. Sayang naman. Amen po. Dito po sa ating context, sabi po sa verse 5, this is what the Lord says. What fault did your ancestor find in me, that they strayed so far from me? They followed worthless idols, and they became worthless themselves. Ito po ay ang pinagsasabihan po ng ating Panginoon ay mga Kristiyano na po dito, mga Israelites, mga taga-Israel po. Yung, sabi ko nga po, yung sumunod sa ating Panginoon na nanggaling sa Egypt, iniahon ng ating Panginoon sa Egypt, tapos napunta na po sila sa lupang ipinangako ng ating Panginoon. Sila po ay nasa lupang ipinangako na po ng ating Panginoon. Yan po yun, mga kapatid. They are running after emptiness. Sabi po sa verse 13, my people have committed 2 sins. They have forsaken me, the spring of living water, and have dug their own cisterns, broken cisterns that cannot hold water. Sa gabing ito, mga kapatid, magfo-focus po tayo sa last verse, sa verse 13 po. This is very important po, mga kapatid, dahil sabi ng ating Panginoon, ang aking bayan ay nagkasala ng dalawang pagkakasala. Ako ang living water, pero tinalikuran nila ako at gumawa sila ng sarili nilang balon na hindi naman makapag-provide, na hindi naman makapag-produce ng water. Kung makikita po natin, mga kapatid, dalawa po ang naging kasalanan dito ng taga-Israel. Ganito po yan, balikan po natin yung mga nakalipas.
Ang bayan po ng Israel, iniligtas po ng Diyos mula sa Egypt, sa kahirapan, sa kagutuman. Pinatnubayan po sila ng ating Panginoon sa ilang. Prinovide po ng ating Panginoon yung makakain ng kanyang bayan. Hanggang sa makarating po sila sa lupang pinangako ng ating Panginoon. Nung sila po ay nasa promised land na, mga kapatid, nag-e-enjoy na po sila. Hanggang dumating po yung panahon na hinahanap na nila yung mga material na mga bagay. At ang nakakalungkot po, mga kapatid, tinalikuran nila ang Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, ako ang living water. Ako ang makakapagbigay ng fullness, ng totoong kapuspusan sa inyo. Pero bakit nyo ako tinalikuran? And you are running after emptiness. Ang hinahanap ninyo ay ang mga bagay-bagay na walang kabuluhan. You are running after useless things. You are running after emptiness. So makikita po natin dito yung dalawang naging kasalanan ng bansang Israel. According to Jeremiah chapter 2 verse 13 po. Number 1 is abandonment. At number 2 po is yung self-gratification. Mga kapatid, abandonment. Tinalikuran nila ang Diyos na nagbigay sa kanila ng buhay. Self-gratification. Gusto nilang masatisfy yung kanilang mga sarili sa pamamagitan ng mga bagay-bagay na hindi naman nakakapagbigay ng totoong kasiyahan sa kanila. And that is the false security. Yung nag-e-enjoy na sila sa lupang pinangako ng Panginoon, tinalikuran nila ang Diyos para lamang hanapin yung mga bagay-bagay na material na makakapagbigay sa kanila ng pansamantalang saya. Amen po. Mga kapatid, minsan sa buhay nating Kristiyano may mga ganong nangyayari. Amen. May mga ganon pong pangyayari bilang isang naglilingkod na sa Panginoon. Sabi nga po natin, anuman ang mayroon tayo sa atin ngayon, anuman yung hawak natin apart from God, kayamanan, karangyaan, katanyagan, katalinuhan, basta lahat po ng meron tayo, lahat po ng hawak natin sa kamay natin ngayon, apart from God, lahat ng yan ay emptiness. Lahat ng yan ay useless. Malinaw po ang sabi ng Jeremiah 2:13. Dalawang kasalanan po ang ginawa ng bayan niyang Israel, ang abandonment at ang self-gratification. Amen po. So, try po nating sagutan ang question number 1. How does it mean to be running after emptiness? Running after emptiness means it is placing your trust on earthly things or earthly securities. Ito po yung paglalagay natin ng pagtitiwala sa mga bagay-bagay na makasanlibutan. Yung ang security mo ay nasa pera lang, nasa kayamanan, nasa karangyaan, nasa karunungan, nasa katanyagan. All these things are false security, mga kapatid. Especially po sa mga panahon natin ngayon. Karamihan po sa mga tao, importante po sa kanila, pera lang. Naniniwala po ba tayo doon? Yung akala nila ang lahat ay mabibili ng pera. Sabi nga po natin, hindi po, mga kapatid. There are things that money cannot buy. Amen? Kapag ang hinahanap natin ay kayamanan, karangyaan, anything apart from the Lord, that is false security. Well, sabi nga natin, physical na kailangan po natin, physical na bagay na kailangan po nating insurance. Kasi pagka tumanda po tayo, wala po tayong dedependihan, kundi sarili lang po natin. Siyempre, kailangan natin ng pera para ma-insured po yung physical na pangangailangan natin. Amen po. Kapag nagkasakit ka, insured ka, libre ka, makakapagpagamot ka. Hindi po yun masama, mga kapatid. Hindi po yun mali. Pero, kapag kaluluwa po natin ang pinag-uusapan, wala po sana tayong maging ibang insurance, kundi ang Panginoon. Amen po. There is only one true security, and that is found in Jesus Christ. Amen po. So mga kapatid,
Nasaan po ang security natin sa mga oras na ito? Insured na po ba? Insured na po ba lahat ang ating physical na pangangatawan? Insured na po ba tayo sa Sun Life? Saan po sa Kaiser ba yung isa? Kaiser? Lahat po ba tayo may insurance na? Oh. Kamusta po ang ating kaluluwa, mga kapatid? Spiritually insured na rin ba? Amen. Amen. Number 2 po. Running after emptiness means it is turning one's back away from God. Ito naman po ang pagtalikod mo sa Diyos, yung naglilingkod ka sa Diyos, mahal na mahal mo ang Diyos, you love Jesus Christ, and then one day, dahil sa tawag ng laman, dahil sa earthly desires na gusto mo, you decided to abandon the Lord, kagaya ng ginawa ng mga taga-Israel. Yung dati, lagi kang active sa ministry mo. Lagi natin tong pinag-uusapan, mga kapatid. Lagi kang umaasa sa Panginoon. Lagi kang nananalangin sa Panginoon. Lahat ng ginagawa mo, lahat ng plano mo, kinukonsulta mo palagi ang Panginoon. Inuuna mo palagi ang Panginoon. But one day, pinutol mo na lang yung fellowship mo kay Lord. Pinutol mo na lang yung ugnayan mo sa Panginoon. At nag-umpisa ka ng hanapin ang mga bagay-bagay na worldly. Mga kapatid, ang purpose po ng mensahe ng Panginoon sa gabing ito ay ma-realize po natin na inside of us, there is a quiet desperation. Inside of us, desperado po tayo, mga kapatid. Tama po ba? Inside of us, kapag wala tayong relasyon sa Panginoon, o kung wala tayong tamang relasyon sa Panginoon, hopefully po, we're praying na mabuksan po yung ating isipan, yung ating puso, yung ating pangunawa, at ma-realize natin na kung wala ang Panginoon sa buhay natin, wala tayong magagawa. Meaningless po ang ating buhay. Uulitin po natin, John 15:5b, apart from me, you can do nothing. Emptiness. Empty tayo kung wala po ang ating Panginoon sa buhay natin. Gusto ng Panginoon na tumigil na tayo sa pagtakbo at paghanap ng kaligayahan sa mundong ito. You may have fame, sabi natin. You may have name. But only Jesus Christ can satisfy your soul. Amen po. Mga kapatid, ano ang mas higit mong pinapahalagahan ngayon bilang isang naglilingkod sa Panginoon? Ang physical na pangangailangan mo ba o ang pangangailangan ng kaluluwa mo? Magkaiba po kasi yung running on emptiness at saka yung running after emptiness. Yung running on emptiness po, yan po yung spiritual condition po natin. Yung running after emptiness naman po, yung spiritual condition at yung backslided condition. Yung emptiness, yung running on emptiness, ito po yung kapag wala sa'yo ang Panginoon, wala ka. Pero yung running after emptiness, ito po yung naghahanap ka ng kaligayahan sa mga material o makamundong bagay. Tapos, ito po yung naghahanap ka ng kaligayahan at material na mga bagay na naglilingkod ka sa Panginoon. Tapos, tinalikuran mo ang Panginoon. Spiritual condition and a backslided condition. Sabi po sa John 4:14, but whoever drinks the water I give them will never thirst. Indeed, the water I give them will become in them a spring of water welling to the eternal life. Let anyone who is thirsty come to me and drink. Sinabi ni Jesus na siya ang tubig na buhay. Ang sinumang nauuhaw ay lumapit sa akin, sabi ng Panginoon. Mula sa inyong kaibuturan, lalabas ang tubig na buhay. Lalabas ang living water. Alam niyo po ba kung anong ibig sabihin ng living water kapag nasa atin po yun? Yan po mga kapatid, yung kapuspusan, yung satisfaction na meron po tayo bilang isang naglilingkod sa Panginoon. Yan po yung totoong kapuspusan na ipagkakaloob po sa atin ng ating Panginoon. At hindi po natin yan mahahanap sa
earthly security. Yan po ay mahahanap lamang po natin sa ating Panginoon. Sa Kanya lang po natin matatagpuan yan. Amen po. Each one of us should come to a place where we recognize our quiet desperation. Where we recognize na we need God. Yan po ang gusto ng ating Panginoon, mga kapatid. Dapat ma-realize po natin deep in our hearts na kailangan natin siya. Na hindi lang dapat option ng ating Panginoon sa ating buhay. Many times, aaminin po natin, we fail the Lord. Amen. Minsan, hindi na tayo nagpipray, nakakaligtaan mag-pray, nakakaligtaan mag-devotion, even yung magbasa ng Bible. Sometimes, hindi na rin natin na isasama sa usapan ng ating Panginoon. Lalo na kapag ka may problema ka, imbis na unahin mong takbuhan ang ating Lord kung sino-sino yung inuuna mong tinatakbuhan. Amen. We should come to a place of realization. Remember po natin yung story of the prodigal son. Amen. Pagkatapos niyang kunin yung kanyang kayamanan, yung kanyang mana sa kanyang ama, iniwan niya po yung kanyang ama. At winaldas niya po yung kanyang pera sa makamundong mga bagay-bagay. Hanggang sa walang-wala na siya. Sabi ng Bible, naghanap siya ng trabaho. Pero wala siyang nakitang trabaho. Kasi yung sa lugar kung nasaan siya, that time taggutom. Amen po. At natagpuan niya ang kanyang sarili na nagpapakain ng baboy. Samantalang siya walang makain. Sabi ng Bible, he came into himself. Saan siya nagpunta? Into himself. He came into himself. That is self-realization, mga kapatid. Sabi niya, mabuti pa sa bahay ng aking ama, maraming pagkain, samantalang ako. Self-realization, mga kapatid. Dapat ma-realize po natin na we are empty apart from the Lord. Amen. At ang magandang nangyari po, yung naging desisyon po ng prodigal son, sabi po niya, babalik na ako sa aking ama. Amen. Mga kapatid, we should come into a realization na masabi natin na, God, we are desperate without you. Amen. Pwede po ba nating sabihin, mga kapatid? God, I am desperate without you. Amen po. We should realize or we should recognize, mai-recognize po natin, mga kapatid, yung spiritual condition natin. Let us recognize our emptiness. Sabi nga natin, kahapon, humble, pray, seek, turn away from your wickedness. Sabi naman natin ngayon, let us recognize our emptiness, let us repent, let us renew our covenant to the Lord, and let us restore our relationship to our Lord. Amen. Yung 4R, kahapon kasasabi ko lang, nakalimutan ko na. Recognize, repent, renew, at restore. Amen po. Sabi po sa John 10:10, favorite verse natin, the thief comes only to steal and kill and destroy. Yan po ang gawa ng kaaway, mga kapatid. Yan po yung gusto ng enemy. John 10:10a. Ang pagnakawan ka, ang masira yung buhay mo, masira yung relasyon mo sa pamilya mo, masira yung ministry mo. That's the works of the enemy. Satan wants you to live a life with emptiness. Satan wants to live a life of desperation. Yan po ang gusto ng kaaway. Maging desperate ka, maging empty ka. Pero sabi ng ating Panginoon, I have come that they may have life and have it to the full. Gusto ng Panginoon na magkaroon tayo ng buhay na may kapuspusan, ng may satisfaction, ng buhay na masagana. Yan po ang gusto sa atin ng ating Panginoon. Pero bakit natin hindi nararanasan yan, mga kapatid? Ang problema po wala sa ating Panginoon.
Dahil sabi niya, I have come that they may have life and have it to the full. Ang gusto ng Diyos, satisfaction, masaganang buhay, fullness ang gustong ibigay sa atin ng ating Panginoon. Pero bakit natin hindi nararanasan yan, mga kapatid? Sabi po sa ating context, sa Jeremiah 2:5, nagtatanong po ang ating Panginoon, anong kamalian ang natagpuan sa akin ng inyong mga magulang? Sabi po doon. Sabi ng Panginoon, ano ba ang pagkukulang ko? Ano ba ang kamalian ko? Parang nag-e-emote ang Lord sa kanyang bayan. Nag-e-emote ang Lord sa ating mga anak niya. Nagtatanong ang Panginoon, ano bang pagkukulang ko at bakit ninyo ako tinalikuran? At ako ang tubig na buhay. Bakit ninyo ako tinalikuran at naghanap kayo ng balon na hindi naman makapagbigay sa inyo ng tubig? Yan po ang problema sa atin, mga kapatid. Kahit na naglilingkod tayo sa ating Panginoon, minsan hindi natin makita, hindi tayo makontento sa binibigay na satisfaction sa atin ng Panginoon. Tapos naghahanap pa tayo ng kaligayahan sa labas. Sa earthly things na alam naman natin na pansamantala lang naman yun. Amen. Alam na natin na pansamantala lang naman yun. Pero bakit natin gustong-gustong hanapin yung mga pansamantalang mga bagay-bagay na makakapagbigay sa atin ng pansamantalang kasiyahan kesa sa ibibigay na fullness at satisfaction sa atin ng ating Panginoon? Alam naman po natin yung katotohanan. Amen po. Ulitin po natin, mga kapatid. Only Jesus can satisfy us. Only Jesus can satisfy your soul. Hindi po natin masasatisfy ang kaluluwa natin. Hindi po natin masisave ang kaluluwa natin kung nasa makamundo po tayo, mga kapatid. Amen po. Number 2, question. Are you running after emptiness? Tumatakbo na ba tayong mga walang laman, mga kapatid? O meron pa namang laman? Nauubusan na po ba tayo ng battery? Fully charged pa ba tayo, mga kapatid? Tumatakbo pa ba tayong fully charged o palubat na? Palubat na. Sabi po dito, mga kapatid, today, let us sincerely desire to be directed and to be empowered by the Holy Spirit. Magkaroon po muna tayo ng realization, magkaroon po tayo ng kauhawan sa Panginoon. Sabi po sa Matthew 5:6, blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Mapapalad daw po yung nagugutom at nauuhaw sa katuwiran dahil mapupuno sila. Pupunuin sila at bubusogin ng ating Panginoon. Amen. Sabi nga po natin, dalawang klase lang po ang buhay na meron tayo dito sa mundo. Dalawang bagay lang po ang dalawang klase lang po ng bagay na meron ang isang tao sa mundong ito. Ano po yung dalawang klase? Yung mahirap lang ba tsaka mayaman? Hindi, mga kapatid. Emptiness at fullness lang po ang meron tayo. Amen po. Dalawang klase lang po ang buhay na meron tayo, mga kapatid. Emptiness at fullness. Sabi natin, there is no such thing as 50-50. There is no such thing as half-half kapag ikaw ay naglilingkod sa Panginoon. It's either you are empty or you are full. Amen. Are you empty? Saan po tayo doon, mga kapatid? Are you the empty basket or are you the full one? Where are you running after? Sabi nga natin, tumakbo po tayo sa Panginoon dahil hindi ka mabibigo. Ang Panginoon lang ang makapagbibigay sa iyo ng totoong kapuspusan. Let us confess our sin of abandoning the Lord. Dahil minsan, mga kapatid, hindi natin namamalayan o siguro namamalayan natin na inaabandona na pala natin ang ating Panginoon. I-confess natin na minsan nangyayari yan sa buhay po natin. Tapos, nagsisik tayo ng mga earthly things. Sabi po sa Colossians 2:13,
When you were dead in your sins and in the uncircumcision of your flesh, God made you alive with Christ. He forgave us all our sins. Sabi po dito, dahil patay na tayo sa kasalanan, noong tayo ay lumapit sa Panginoon, pinatawad niya na ang ating mga kasalanan. Sa lahat ng ating mga kasalanan. Mga kapatid, we must realize na we need God. Every second ng ating buhay, we need the Lord. Try nga nating baliktarin mga kapatid. Ito, naalala po natin. Try po nating baliktarin mga kapatid. I-try natin na wag naman si Lord yung i-abandon natin. Di ba? Dali kasi si Lord yung palaging nagiging option natin. I-try nating i-abandon naman yung mga earthly things na meron tayo. Try natin mga kapatid. I-abandon mo yung mga earthly things. Kaya ba? Mahirap ba mga kapatid? Napaisip ba tayo? Mas mahirap ba? Mas marami bang sayang sa mga earthly things na meron tayo ngayon na i-abandon natin? Nasasayangan ba tayo? Mas madali ibang i-abandon ang ating Panginoon kaysa sa mga worldly kaysa sa mga ibinibigay ng worldly sa atin. Kung sinabi ba ng Panginoon na ibenta mo yung ari-arian mo at sumunod ka sa akin, magagawa ba natin yon? Amen. Kaya kapag inuuna natin ang ating Panginoon, alam ko po na may mga bagay-bagay tayo na pagdadaanan at susubukin talaga yung pagiging Kristiyano mo, yung pinagkaloob na panibagong buhay na ipinagkaloob sa'yo ng Lord, dudungisan mo ba para lang sa material na bagay na hindi naman natin madadala sa langit? Syempre po hindi. Amen. At yan po ang gustong iparating sa atin ng Panginoon. Kagaya ng mga taga-Israelita, tinubos na sila sa kahirapan, sa gugutuman, dinala sila sa promised land, pero anong nangyari? Naghanap pa rin sila ng mga material na bagay na makakapagpasaya sa kanila, pero panandalian lang naman. Ang gusto po ng ating Panginoon, mga kapatid, kapag nadala na tayo sa panibagong buhay na ipinagkaloob niya, pakaingatan po natin yon mga kapatid. Hindi po dapat makasira yung panibagong buhay. Hindi po natin dapat maging masama yung panibagong buhay para lamang sa mga material, sa mga makamundong material. Amen po. Sabi po sa ating favorite verse na naman, Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Amen po. Hanapin mo muna ang Panginoon. Unahin mo muna ang Panginoon at ang katuwiran niya at lahat ng yan na gusto mo ay susunod din sa'yo. Amen po. Dahil kapag kainuna mong hanapin pala ang pera, nauubos pala yan mga kapatid. Pero kapag ang Diyos ang una mong hinanap, hindi ka mauubusan ng pera. Ramdam niyo po ba yon mga kapatid? Kahit naruba-ruba na lang, at least hindi tayo nauubusan. Amen? Kapag ang tao ang una mong hinanap, mawawala yan sila mga kapatid. Ibibitray ka ng mga taong hahanapin mo kapag sila yung una mong hinanap. Pero unahin mong hanapin ng ating Panginoon. Yung tao na yung susunod sa'yo. Amen po. Amen. Romans 12:1-2. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve that God's will is His good, pleasing, and perfect will. Amen. Sabi ko nga po kanina mga kapatid, ang lesson po sa gabing ito ay simple lang. We must realize that we are running after emptiness. Let us come to a place of repentance. Yung magbalik loob tayo sa ating Panginoon. Yung kung ipagpapatuloy po natin yung Jeremiah sa 4. Sabi po doon sa 4, sabi niya,
Return to me, O Israel, sabi ng ating Panginoon doon. So sabi ng ating Lord sa gabing ito sa atin, bumalik po tayo. Nakikiusap po ang ating Panginoon na bumalik po tayo sa Kanya. Sabi nga natin, God hates sin, but God does not hate the sinner. Amen po. The life of emptiness is when you place your trust on earthly things or earthly securities, and when you turn back away from God, then you are empty, mga kapatid. Remember the story of the 10 virgins sa book of Matthew. Diba, 10 silang nag-aantay, pero 5 na lang yung nakapasok. Bakit? Naubusan sila ng oil. Wala na silang oil. Empty. Di sila na nakapasok. Yung naalala nyo yung story na nagutom si Jesus sa paglalakbay nila. Tapos nakakita siya ng isang fig tree. Fig tree yun nakita niya, di ba? Nilapitan niya. Mausbong. Sabi natin, mayabong yung fig tree. Naghanap siya ng bunga kasi nga nagugutom na. Naghanap siya ng bunga. Pero puro dahon lang. Wala siyang bungang nahanap. Anong sabi ng Panginoon? Magmula ngayon, ikaw na puno, hindi ka na magbubunga. Di ba? Naalala natin yun. Empty, mga kapatid. Ayaw ni Lord na mamuhay tayo ng may emptiness. Dahil gusto ng ating Panginoon na every part of our life merong fullness. We must realize that we are empty without Him. Kagaya ng isang sasakyan. Hindi mo yan pwedeng patakbuhin ng walang gasolina. Amen? Tayo din po mga kapatid, kung wala tayong Espiritu ng Panginoon, kung wala tayong salita ng ating Diyos, mahirap pong tumakbo. Kapag pinilit mong patakbuhin ang sasakyan na walang gasolina, ano pong mangyayari? Masisira po. Ganyan din po tayo mga kapatid. Kung wala tayong salita ng Diyos na baon, kung wala tayong Espiritu ng Diyos na dala-dala sa ating buhay, mahirap po yun. Hindi po tayo magiging maayos. Short message lang po ang gustong iparating sa atin ng ating Panginoon. Amen po. Pero bilang isang mananampalataya, nag-fail tayo sa ating Panginoon. Sabi nga natin, napakasimple lang ng gusto ng ating Lord. Pero mahihirapan tayong gawin. Bakit? Kasi nag-e-enjoy pa tayo sa earthly things eh. Hindi pa natin nare-realize na we are empty without the Lord. Dahil nag-e-enjoy pa tayo sa binibigay ng makamundo eh. Ay Lord, kailangan ko pa ng ganito, kailangan ko pa ng ganon. Hindi natin nare-realize na yung satisfaction, yung fullness, ay si Lord lang yung makakapagbigay sa atin. Pinupuspos natin yung physical na pangangailangan natin dito sa mundo, pero hindi natin pinupuspos minsan. Hindi nakakaligtaan natin puspusin yung pangangailangan ng ating spiritual. Amen. Kung mamamatay po tayo, nako, hindi po natin madadala yung house and lot. Kaya hayaan na po natin. Hindi po yun magiging dahilan ng pagiging masama natin dahil lang sa wala tayong house and lot. Ang alalahanin po natin, yung insured, yung security ng ating kaluluwa sa Diyos mapupunta. Amen? Conclusion na po tayo mga kapatid. Colossians chapter 2 verse 10. And in Christ you have been brought to fullness. He is the head over every power and authority. Kaya mga kapatid, ang aking panalangin sa gabing ito, ang bawat isa sa atin, yung mapuspos, yung mapuno, yung masatisfied sa masatisfied. This is not about the material things, mga kapatid. Huwag na nating problemahin yung kailangan natin sa mundo. Dahil meron tayong tatay na nasa langit. Amen? Ano pang problema natin mga kapatid kung wala tayong bahay at lupa? Ano pang problema natin mga kapatid kung wala tayong pera? Huwag na nating problemahin yun. Problema na po yun ng ating tatay na nasa langit. Sabi nga, siya ang bahala sa atin. Amen? Tatay natin siya eh. Marami siyang pangako sa atin. Na pangako niyang
na bibigyan niya tayo ng eternity at yun po yung paghandaan natin, yung eternal life na ibibigay sa atin ng Panginoon. Ang problemahin po natin, ano mga kapatid? Ang problemahin po natin ay kung paano po tayong laging nakadikit sa ating Panginoon. Amen. Yun po yung problemahin natin. Dapat committed tayo sa ating Panginoon. Let us commit our life to the Lord. Dapat committed ka sa salita ng Panginoon. Dapat may baon-baon kang salita ng ating Panginoon. Dapat nag-aaral tayo ng salita ng ating Panginoon. Dapat inuuna natin ang salita ng Panginoon. Committed dapat tayo sa ating Panginoon. Hindi po dapat tayo maging committed. Iba po yun. Amen? Committed dapat, hindi committed. Amen po mga kapatid. God's will for us is to live in fullness and not in emptiness. You will never find your true security on material things, mga kapatid. Yan po ang mensahe ng ating Panginoon sa araw na ito. Money is not everything. Fame is not everything. Name is not everything. Karangyaan is not everything. Kayamanan is not everything. Amen po. Only Jesus can satisfy us. Only Jesus can satisfy our soul. Kaya we need to realize that we are empty without Him. We need our God. We need the Lord. Dahil kapag na-realize po natin yun, na we are empty, tayo po ay lalapit sa Diyos. Ang totoong pinanggagalingan ng kapuspusan, ng kaligayahan, ng kayamanan, at ng everything, ng fullness. Amen. Amen po. At loobin po ng ating Panginoon, i-next po natin yung ating lesson na ito po empty, running after emptiness. Isusunod po natin yung tunay na security na sa Diyos lamang matatagpuan. Amen po. Wala na po tayong security, true security na matatagpuan natin sa iba. Sa Diyos lamang natin yan matatagpuan. Amen. Kaya sa oras na ito mga kapatid, let us recognize that we are empty without the Lord. Let us repent, magsisi tayo at magpanibagong buhay. Kahit na minsan na sinasabi natin na Kristiyano ako pero mas marami pa yung failure natin kaysa sa nagagawa nating good sa harapan ng ating Lord. And let us renew our covenant to the Lord. Bilang isang Kristiyano, dapat everyday nire-renew natin yung covenant natin sa ating Panginoon. At let us restore our relationship also sa ating Panginoon. Amen. Kasi nga sabi natin, hindi natin namamalayan kahit Kristiyano tayo dahil nagsisik tayo ng earthly things. Minsan, inaabandon na natin ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Dahil yung pagtitiwala natin, nasa makamundo na, wala na sa Panginoon. Sabi ng Lord, come to me, all you are, ang ating Panginoon lang yung makakapagbigay sa atin ng totoong kapuspusan. Kaya sa ating Panginoon lang dapat tayo unang lumapit. Sabi nga natin kanina, ano pang problema natin? Ipagkakaloob yan ng ating Panginoon. Ang ating Panginoon, ang ating Creator. Alam niya yung pangangailangan natin. Kaya wag na tayong mamroblema. Magtiwala tayo sa ating Panginoon. Amen. At yan po mga kapatid, ang ating message sa gabing ito. Paalala po sa atin ng ating Panginoon. Hindi po aksidente na tayo pong lingkod niya ang nandito sa araw na ito. Dahil sabi ng Panginoon, uunahin niya ang lingkod niya na turuan bago ang iba. Tayo naman yung magtuturo sa iba. Amen. Kaya gusto ng Panginoon na ang lahat ng ginagamit niya sa kanyang kaharian, ma-realize na kapag wala ang Panginoon, empty po tayo. We need to realize that we are empty without our Lord. Amen po. So, pwede po ba tayong tumayo mga kapatid at manalangin? Yes, Lord. Hallelujah, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa ibiniba mong mensahe, Lord. Sa gabing ito, Panginoon, tunay nga, Panginoon, na napakabuti mo, Panginoon. Palagi mo kaming pinapaalalahanan, Panginoon, sa mga salita mo, Lord. Sa oras na ito, Lord, alam ko pong
Sinaliksik mo ang mga puso at isipan ng mga anak mong nandito, Lord, sa pamamagitan, Lord, ng iyong mga salita. Pinaalalahanan mo kami, Panginoon, na hindi importante, Panginoon, ang mga bagay-bagay, Lord, na nasa mundong ito, Panginoon. Bagkus, Lord, ang importante, Panginoon, ay ang magkaroon kami, Panginoon, ng kapuspusaan, Panginoon, ng tunay na satisfaction, Lord, ng fullness, Panginoon, sa iyong tanging pangalan lang, Panginoon. At ang lahat ng ito, Father God, satisfaction, fullness, Lord, ay nasa and only you, Jesus, Lord, ang makakapag-satisfy, Panginoon, ng aming pangailangan, especially our soul, Lord God. Lord, tulungan niyo po kami muli, Panginoon. Help us to place our trust in you alone, Lord, and not to the earthly things, Panginoon. Help us to focus our eyes in you alone, Panginoon, and not to turn away from you. We are desperate without you, Lord God. Malaman namin, Lord, na we are empty without you, Panginoon. Malaman namin, Lord, ma-realize namin, Panginoon, na apart from you, we can do nothing, Panginoon. Lord, only you can satisfy us, Lord God. Kaya sa mga oras na ito, Panginoon, patuloy po kaming nagpapakumbaba sa iyong harapan, Panginoon. Puspusin niyo po kami ng iyong pagpapala, Lord. Magamit namin, Panginoon, ang iyong salita, Panginoon, ang iyong pangako, Panginoon, sa amin, Lord God, sa aming paghayo, Lord, sa mundong ito, Panginoon. Unahin ka namin, Lord. Unahin namin yung kalooban mo, Panginoon. At doon namin matatagpuan, Lord, yung tunay na kapuspusan, yung tunay na fullness, Panginoon. Alam po namin, Lord, na wala kang ibang bagay na gusto para sa amin, Lord. Ayaw mong maging empty kami, Panginoon. Gusto mong maging full kami, Panginoon. Lord, maraming salamat, Lord God. We will run, Panginoon, full of your satisfaction, in fullness of your name, Panginoon. Nagamit namin, Panginoon, yung mga bagay-bagay na gusto mong magawa namin, Lord God. Tulungan nyo kami, Panginoon, dahil wala kaming magagawa apart from you, Lord. Maraming salamat, Lord, sa oras na ito, Panginoon. Ibinabalik lamang po namin, Lord, yung pinakamataas na papurit, pasasalamat at pagdakila, pagsamba sa tayong pangalan mo lamang, Panginoon. Ito lamang pong aming samot dalangin sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen.